Nilipat na nila si Digong. Tinanggal na nila si Inday Sara. Hindi nila alam. Pag ginawa nila yan, may kandidato pa tayo, si Baste Duterte! Litong-lito na ang mga kalaban ng mga Duterte ngayon, lalo na yung mga buhaya sa Kongreso. Hindi na po nila alam kung ano po ang pinaplano ng Team Duterte. Ito, isinusulong po ng mga karamihang mga PDP at mga kaalyado ni Mayor Baste Duterte na tatakbo sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas itong si Mayor Baste. Patay. Future leader di umano ng Republika ng Pilipinas. Ayon naman kay Senator Idol Robin Padilla na napasigaw ng Allahu Akbar. At iba rin po ang berada ni Mike Defensor na ang sabi niya, may pambato pa kami, may kandidato pa kami. Kahit po ay i-impeach ninyo si Vice President Inday Sara Duterte. Patay ka diya! Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At Bisdak Historiador, pa-subscribe din pangalawang YouTube channel po natin. Oh, ito, bagong version po ito ha. Bagong, ito na nga ho yung sinabi kong Plan B, no? Sinisigaw na po nila eh. Diyan sa nangyayaring launching ng mga koalisyon, United Coalition ng PDP Laban na pinangunahan po ni Mayor Baste Duterte. Ito po ang pinaka-the best na talagang mukhang hirap na po ang mga buhaya na i-impeach si Vice President Inday Sara. Tapos kung ma-impeach pa nila, si Mayor Baste, ito pala, malay natin ang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Future leader. So ngayon, kung may future president, sakit ang ulo nila, no? Pagkatapos ni Inday Sara, Mayor Baste na naman. Aray, aray, ngiwi. Siyempre, kung may future president, meron din future mga senador, di ba? Alam na natin yung mga posibleng line-up ni Mayor Baste Duterte. Pakinggan po natin yung posibleng mga line-up ni Mayor Baste Duterte na pareho ang ipinaglalaban nila ng mga Duterte. Pasok kung Leandro Leveste. Congressman Paulo Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, Secretary Al Cusi, Attorney Topacio, sa lahat ng mga ibang mga bisita ngayon. Ako po ay narito para din mag-imbita sa inyong lahat para sa ating mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Ito po ay ang limang araw na ng mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio ng mga magsasaka, mangingisda, driver at mga ibang mga manggagawa na kumakatawan sa mga milyon-milyon mga Pilipino na nagdurusa ngayon dahil sa mataas na presyo ng langis. Ang ating krisis sa ating ekonomiya ngayon ay hindi lamang nag-aapekto sa ilang mga sektor o ilang mga kulay ng ating mga beliefs. Ito po ay nag-aapekto sa lahat ng mga Pilipino. Kaya maganda din ang Rage Coalition dahil it brings together people from different backgrounds, different beliefs para magkaisa sa isang panawagan para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. At ang pagbabago ay lalong kinakailangan ngayon dahil sa krisis sa ating ekonomiya. Ako po ay nagpapasalamat din kay Mayor Baste dahil sa kanyang imbitasyon sa amin noong March 28 sa Araw ng Davao. At noong March 28, sinabi ko po na lahat ng mga taga Davao na gustong pumunta sa Maynila ay iniimbitahan natin at mag-aarkila tayo ng mga barko para lahat ay makakapunta sa Maynila. Nakarkila na ba? Nandito na ang ating first batch. So, sana dumami pa tayo dito ngayon. Pero marami din mga nagsabi na bakit ang mga taga Davao lang ang
pwedeng pumunta sa Maynila. Dapat tulungan natin ang iba pang mga kababayan natin na makadalo sa Maynila at nagsimula po tayo nga ngayong linggo para sa aking mga kababayan sa Batangas na nasa Liwasang Bonifacio na. Pero nakikita din natin marami pang ibang mga Pilipino na gustong pumunta sa Maynila at manawagan na ibaba ang value-added tax. At sana pagbibigyan ng ating pamahalaan ang panawagan na ibaba ang VAT, ibaba ang presyo, at kung hindi, edi kayo na po Si ang Bangag ang bahalang bumaba. mag-decide ano pa ang kailangan bumaba kung hindi bumaba ang presyo. Si Bangag ang bumaba pag hindi bumaba ang presyo. Pero natakot nga ho kay Leandro eh. Biglang nagpa-rollback si Bangag. At si Bangag nag-announce ha, hindi galing kay Kririring. Talagang si reporter na Bangag. Mamaya ipi-play natin yung video niya. Ito. Basta tayo po ay gumagawa ng mga peaceful pagtitipon para manawagan para bumaba ang mga presyo ng mga bilihin. At bilang mga representante sa Kongreso kasama si Congressman Paulo Marcoleta at ang ating mga magagaling na mga senators ng PDP Laban, tayo po ay magfo-focus sa ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino na ngayon ay humaharap sa napakatinding krisis sa ating ekonomiya. Kaya sana tulungan din nating iparating ang kanilang mga damdamin sa ating nasyonal na pamahalaan na kailangan gumawa ng mga mas seryosong aksyon para pababain ang presyo ng langis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Si Leandro Liveste, ibaba ang VAT, excise tax. Pag hindi bumaba, si Bangag ang bumaba. Number 1 po, contender for senator po yan sa Team Duterte. Pwedeng maka-line up kay Mayor Baste. So ito naman, si Kong Marcolita. Pangalawang line up po ito. Daloy. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Tulad po ng ipinapanawagan ni Congressman Libiste, pwede po tayong pumunta sa Liwasan mamaya. Kahapon po, nandun kami. At tawag po kayo mag-alala sa init. Pina-aircon po ni Congressman ng Liwasan. Kung namomroblema kayo sa pagkain, walang problema sa pagkain. Tubig, meron rin tayong tutulugan doon. Meron tayong patent si Congressman Libiste. Kailan lang doon, warm bodies. Ano, maasahan ko bang inyong commitment? Oo, grabe naman. May effort na nga si Kong Libiste. Bigyan naman natin ng suporta. Ito naman mapayapang pagkikilos lang naman. Para iparating sa administrasyon ng ating hinaing na hindi na natin makaya itong parusang ginagawa nila sa patuluyang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayan, nag-announce na si Energy Secretary Sharon Garin. Meron na daw 20 pesos rollback sa diesel. Happy na ba kayo doon? Siyempre, hindi. 9 pesos Basta 100 rollback yung sa inano eh. gasoline. Happy na ba kayo doon? Nasigawan na sila, oh. Doon nyo isigaw yan sa Liwasan. Para makarating sa Malacanang ang inyong hinaing. Sobrang hirap na daw. Alam nyo po, sa akin lang ha, dinadrama lang talaga tayo dito ng gobyernong Marcos eh. Nag-iingay sila Leandro Liviste, kasama po ito si Marcolita. Alam nyo po ba, yung reporter sa Malacanang nag-announce, no? Nag-announce pa, mali-mali pa yung announcement. Magro-rollback daw bukas kasi ng langis, pero hindi po makatarungan dahil po yung itinaas lampas hanggang impyerno. Dapat ang goal dito ibalik sa dating presyo na 60-50 ang presyo ng langis. Pero ito si reporter na bungit, mukhang AI kasi blurred na laman doon sa background, anak ng gagawang. Bakit mahilig mag-blurred? Pakita nyo yung background kung legit, lagyan nyo ng date. Oh. No, ito, utal gihapon dong. Oh. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14,
Ano? Ano sabi niya? Simula Martes, Abril na ang 14. Yan tayo. Simula Martes, Abril na ang 14. Anong Abril na ang 14? Ang 14 ay 14. Kailan man hindi magiging Abril ang 14? Tsaka, ang Abril hanggang 30, hindi 14. Tangina, kaya hindi na tayo tumatama eh. Maski magbasa ng script, hindi mo tama-tama. Anong Abril na 14? Ulitin nga natin, baka sasabihin na mali na pagdinig natin, nabungol na naman, sabihin, bungol ka, bisdak. Ito, ulitin natin. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Ano? Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Oh, ang liwanag simula Martes, Abril na ang 14. Grade 1, Section 10, tabi ng Kubita yata yung gumawa ng script nito. So talagang si Bangag ay hindi marunong magbasa. Simula Martes, Abril na ang 14. Tama nga ho natin. Wala pong ganun Ang tamang salita, simula Martes, Abril ng 14. Hindi Abril na ang 14. Kasi iba nang ibig sabihin ng Abril na ang 14 kaysa Abril ng 14. Anong balita? Rollback daw. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel, ang gasolina naman. Hanggang na tayo, dyan lang tayo. Tal-utal na naman tong reporter natin. So ito ay estimated po bukas. So diesel 20.89 yung i-rollback. Hindi nga po yan makatwiran dahil lampas hanggang impyerno yung in-increase ng diesel. So magkulang-kulang 100. So dapat ibalik nyo yung kulang-kulang 100. Ibaba nyo bangag ka. Pinapakita mo ng tudo yung mga oligarko na kasabwat mo. Gasolina 4.43. Ibaba nyo pa ho. Ibalik nyo sa dati. 60, ganyan. Kerosene, lalo na po ito, 8.50. Ibalik nyo, parang awa nyo na bangag. Pinagkakitaan po ninyo ang taong bayan dito sa pandemyang ito. Hindi nyo sinaway ang mga oligarko. Kaya tama po yung sinasabi ni Kung Marcolita, hindi po ito makatwiran at hindi po ito makatao. Itong ginagawang panggagago, sabi ni Mayor Basti ng gobyernong ito. Ito. Tutungo po tayo dito sa kay Mayor Basti Duterte. Sino na yun? Marcolita, tsaka Leandro Libeste. Sa talumpati po kasi nag-umpisa ni Binoy, ni Idol Robin Padilla, ang ideya na pwedeng magiging future president si Mayor Basti Duterte. Putang ina, iyak ang mga animal, no? Pagkatapos ni Inday Sara sa 2028, magiging presidente, Duterte pa rin sa 2034. So hanggang dulo na, until Kingdom Come, puro Duterte. Pakinggan po natin si Senator Idol Robin Padilla. Allahu Akbar! Allahu Akbar! A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Mga mahal kong kababayan, ito po ang araw na itinakda. Walang iba, kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, laban Sebastian Duterte! 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 Bigat. Duterte! Duterte! Napakasarap pong isigaw ang Duterte. Sapagkat alam po nating lahat, batid nating lahat, naramdaman nating lahat ang pagbabagong dilala ni Tatay Digong
Hindi, bigat ng mga Hindi po talumpati. tayo nandito para makipagbulahan. Hindi po tayo nandito para sumipsip. Tayo po'y nandito para makiisa sa pagbabagong naantala. Batid po nating lahat. Alam nating lahat na naantala yung pagbabago na naumpisahan. Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Tama. Nasa mga mukha natin, na dadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na, nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Senador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? At Saan China. tayo tumatakbo ngayon? China. Sa China. Ano ang ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayan ko. Eksakto. Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Si Bangag. Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Correct. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to. Hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ba ang agila? Duterte. Talagang masyadong maraming nainom na kapito. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yun. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yun. Kaya sa nadala sa dahig. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. Bayani yan. Dahil maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani, sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. Mhm. At kailangan Kaso sinakop Tatay na tayo Digong ay umuwi na. Bring him home! English yan. Minsan lang ako mag-English. Bring him home. Hanggang doon na lang yun. Medyo mabigat din talaga itong si Binoy, no? Robin Padilla magtalumpati. Parang si Attorney Harold Respecio. Pero tuloy po natin, gusto po natin marinig yung kanyang sinasabi na future president itong si Mayor Basti Duterte. Narito, hinggan natin. Bilang panghuling salita, gusto ko pong sundan ang sinabi ni Congressman Leandro. Totoo po yun. Kami po sa Senado, ni Senator Bongo, at ang iba pa pong mga congressman, pinipilit po namin na talagang yung excise tax nagawa na po. Pero payat yun. Pinipilit namin yung VAT. Maraming salamat kapag nangyari, malaking tulong. Pero kung sasabihin po natin, katulad po ng sinabi ni Congressman Marcoleta, yung mga oligarko
Makinig kayo, mga oligarko ng langis. Matagal na kayong pinangaralan ni Digong noong pa eh. Matitigas ang ulo ninyo eh. Matagal nyo nang niloloko ang taong bayan. Itataas ninyo, ibababa nyo ng konti, itataas ninyo. Ito ho yung panahon na huwag nyo na kaming lokohin. Dahil sobra na ho ang hirap ng tao. Ang lahat ho ng presyo ay nakasalalay sa Langis. transportation yan. Diesel. Oh, nandito pala yung boss ko. Sir, June Esperon. Boss, mabuhay po. Partner ko yan, pinadala ko niyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, yung oil deregulation ho, yun po yung batas na bumibiktima sa atin. 1998 po yan. Sana, kung talagang seryoso po yung mga senador at mga congressman na talagang bigyan ang taong bayan ng konting, alam nyo na, yung ginawa, yung oil deregulation law. Kailan, yan ho ang dapat namin i-repeal o i-amend. Yun ho, walang bulahan. Kapag yan ho, hindi nagagalaw yan, ibig sabihin, bulahan lang ho yan. Kasi yun ho, ang nagsasabi dito sa mga oligarko ng langis kung anong gusto nilang presyo. Sila ho ang nagdidictate. Kailangan ho, tanggalin ho natin yan, ang kapangyarihan na yan sa kanila. Doon lang ho nyo malalaman na walang bulahan. Pero ngayon, puro bulahan lang po yan. Bilang panghuli, Ito. ako po yung nagpapasalamat sa aming chairman, acting chairman, Sir Alcusi. Sir, maraming salamat po. At dumating po yung panahon na nangyari na ng atin pong Pangulo ay si Baste. Alam nyo, ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Duterte! 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 O, di ba ang sarap isigaw niyan? Para kang naka 5 kilong kape. Okay. So litong-lito na po dito ang mga kalaban, no, ng mga Duterte. Ang pag-usapan muna natin itong sinabi ni Senator Robin Padilla na kung si Inday ay maging future president ngayong 2028, so si Mayor Baste naman ay magiging future president din. So ibig sabihin, so sinabi ni Idol Robin Padilla, next kay Inday Sara. Pagkatapos ni Vice President Inday Sara sa 2034, si Mayor Baste naman ang tatakbong bagong presidente ng Republika ng Pilipinas. So, tatakbo na naman ng 6 months, so 6 months, 6 years, so 12 years, no, Duterte. So, malamang sa susunod ay Duterte. Duterte uli. So, ito ay future pa, no? Hindi yung future para sa 2028, yung sinabi ni Idol Robin Padilla. Para sa akin, okay po ako dyan. No? Panigurado na sure win itong si Mayor Baste kasi di po tayo dyan mag-alala sa performance ni Vice President Inday Sara Duterte dahil magaling na executive leader itong si Vice President Inday Sara. Pagiging mayor. Same rin with Mayor Baste Duterte dahil nga ang polisiya nila ay aral po ito, galing po ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito future din yung sasabihin ko, sino ba yung mga posibleng future na mga kandidato ni Mayor Baste or line up sa pagka senador. O, ito pakinggan natin yung konting video para makakuha kayo ng ideya. O, narito po. Mayor Sebastian Baste Duterte! Sumama kayo kay Leandro Libiste. Leandro, isa. Harold Respiso.
Isa na ulo si, Atty. Howard Crispin. Sabi ko nga eh, nung nakita ko to, kita ko tong gago na ito, sabi ko, puta, hindi na pala ko, ala ko kasi na ulo dito, may kasama na ako. Yeah, buddy. Wala yung isang ulo din, si Kiko Barzaga. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama niyo. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat! Duterte. Isang Sigawan. ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Trending yan. Trending yung sinabi dyan ni Mayor Baste na isang ulo lang naman ang kailangan namin, ulo ni Bongbong Marcos. Okay, dito tayo sa posibleng lineup ni Mayor Baste Duterte. Ito future, so ibig sabihin ng future ay 2034, hindi po yung 2028. So nabanggit na po niya Leandro Leviste. Sabi niya ito yung mga future leader ng Philippine politician. Leandro, Kiko Barzaga, Harold Respecio. So tatlo, Marcolita kasama rin yan. So apat yung mga bagito na posibleng magiging lineup ni Mayor Baste Duterte. Hindi pa natin alam yung iba. So ito, posible po itong mangyari. No? Pag naging Pangulo po, si Vice President Inday Sara, maging Pangulo naman talaga yan, matik po yan. Ang next pa rin po na presidente sa 2034 ay si Duterte pa rin sa katauhan ni Mayor Baste. At ngayon pa lang may ginugroon na tayo ng mga leader na mga line up sa Team Duterte. Kay Mayor Baste na, no? Ang Mayor Baste, antindi talaga ng ng Duterte, no? Future na yung plano nila eh. Pero meron naman pong isa, no? Pwedeng magiging future lang, hindi magiging future. Meron namang posibilidad na mangyayari na sa 2028 ay posible na si Mayor Baste Duterte ang magiging pambato ng PDP sa pagkapangulo. Ito po yung yung na-content natin kamakailan na Plan B. Pero ito galing na po sa bibig nila sa REGS Mayon Coalition, yung mga ideyang ito. Kanino po nang gagaling? Magkaiba si Binoy, future eh, after Inday Sara. Pero ito naman, kay Mike Defensor, ang ideya niya, kung sakali po ay ma-impeach si Vice President Inday Sara sa impeachment court, doon na talaga sa Senado. Kasi yun man ang direksyon ng gobyernong Marcos, lalo na ngayon marami na silang pera dahil nakakulimbat na naman dahil sa krisis ng langis. So may mga pondo na yan, mga trilyones, bilyones siguro yan, pangbusal sa mga kongresista, no, malita, madagdagan yung malita nila, pati sa mga senador, at pati si Tito Soto. Excited po si Tito Soto sa impeachment, inaabangan na nga ho eh. Gusto po nilang i-impeach kasi pag na-impeach po si Vice President Inday Sara, dalawa ang tama nila dyan eh. Unang-una, hindi na po makatakbo si Inday Sara sa pagkapangulo. Pangalawa, si Tito Soto ay gustong magiging Vice Presidente. Tandaan po ninyo, yung 2022, si Tito Soto tumakbong Vice Presidente pero kinalawang nga ho. Yan po ang pambato ni Lisa Marcos, yung si Tito Soto. Ipagpalagay po natin na mangyayari po yung kanilang masamang plano dito kay Vice President Inday Sara na i-convict dyan sa impeachment court. Pero matindi po yung sigaw ni Mike Defensor. Ang sabi niya, hindi ninyo alam, meron pa kaming kandidato, pambato sa pagkapangulo. So bumagting yung isip ko doon. Naku, oo nga, ito na nga ho yung Plan B ng mga Duterte. So, sa 2028, kung hindi makatakbo si Vice President Inday Sara sa pagkapangulo,
Matic, ang plan B nila, ito ay in-announce naman baka sabihin na naman sa comment section, wag mo sabihin bisdak na plan B. Ito na nga ho yung nakikita natin, ito na po yung galawan ngayon. Ay ang tatakbo sa pagkapangulo na maging pambato ng PDP at ng mga Duterte ay si Mayor Baste Duterte. Baka nga mangyayari pa yung sinasabi ni Erese na ang presidente sa 2028 ay Duterte pa rin na kahit i-impeach ninyo si Inday Sara. At baka nga, pati vice-presidente ay Duterte pa rin. Oh. Alam na natin, Mayor Baste, presidente. Tapos, vice-presidente, Duterte, si Pulong. O di, mas malaki ang problema ho nila. O ito, pakinggan po natin yung talumpati ni Mike Defensor. Baka sabihin ninyo fake news. Ito yung future na sa 2028. Okay, pakinggan po natin. Narito. Actually, Mayor Baste, ang organisasyon po natin ay 750 sectoral groups Grabe, and ang dami. organizations from President Digong Duterte to Vice President Sara Duterte. 700 plus na coalition ha. So itong mga coalition ito walang walang kalasan from Tatay Digong, Inday Sara mapupunta ngayon kay Mayor Baste. Oh. Kaya po, agad-agad naman, ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang grupo at koalisyon. Nandyan na po ang PDP, nandyan ang Maisog, nandyan ang PANA kay Secretary Esperon, nandyan ang Kampilan, sila kong Adamat. Ngayon po, malinaw na, may leader na ang ating mga organisasyon, may leader na ang ating grupo. Walang iba kundi si Mayor Baste Duterte. At tandaan ninyo, ang laban natin na to, ang objektibo, tuloy-tuloy ang laban natin. Yung mga magsasaka, nakasama ni Congressman Yalviste, ang pinaglalaban, ang pagtaas ng presyo. Ang presyo ng krudo, pataas. Ang presyo ng bilihin, pataas. Pero ang antas ng buhay ng Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino, pababa ng pababa. At sa gitna ng problemang yan, ano ang gusto nila? Intriga, politika. Ito po ang pinaglalaban natin. Yung ginagawa nila, natanggalin si BP Inday Sara Duterte para wala silang kalaban sa politika. Yan ang lalabanan natin. 2023 pa, pinlano na nila, hinuli, kinidnap ang Pangulong Duterte, dinala, isinuko sa dayuhang korte. 2023, ngayon, ang gusto naman nilang tanggalin, ang sinusuportahan, ang kasama natin, at ang mananalong presidente, gusto nilang mawala si BP Inday Sara Duterte. Hindi natin papayagan. Tama? Lalaban ba tayo? Ang hindi nila naintindihan, nilipat na nila si Digong. Tinanggal na nila si Inday Sara. Hindi nila alam. Pag ginawa nila yan, may kandidato pa tayo, si Baste Duterte! Puta, kinagulat sila dyan. Ako actually, inisip ko yun ng maigi, no? Kasi nga, yung sinabi ni Mike Defensor sa 2028, so yun yung maliwanag. Na kung i-impeach nila si Inday Sara, i-convict nila si Inday Sara, hindi nila alam, meron pa tayong kandidato, si Mayor Baste Duterte sa pagkapangulo. Nung ni-research ko po yung kwalifikasyon ng pagkapangulo, ang nakalagay po doon
ay kailangan 40 years old po yung edad ng kandidato sa pagkapangulo. 40 years old. So ngayon si Mayor Baste ay ipinanganak po siya ng I think October, di ba? 1987. So ilang taon po ngayon si Mayor Baste? So 2026 po ngayon, less 1987. Si Mayor Baste ay 39 years old na po ngayon. So ibig sabihin, pagdating po ng 2027, si Mayor Baste ay 40 years old. So ang sabi po sa batas, dapat pagtungtong mismo ng halalan ay 40 years old na ang kandidato sa pagkapangulo. Si Mayor Baste next year, 40 years old na siya ng October. So ngayon, October or November something, yung birthday niya, search po natin para mas accurate po yung ating pagpapaliwanag. Mayor Baste, kailan ba birthday niya? Sebastian Basti Duterte. Ayan, oh. Ayan, tama nga po. November 3 pala, no? So, November 3, 1987 si Mayor Baste. So, ngayon ay 39 na po siya. Pagdating po ng 2027, November 3, 40 years old na siya. Pagdating ng halalan, ay 40 years old na rin po siya. So, ibig sabihin, qualified na po si Mayor Baste na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 presidential election. Aray ko, baki! Kaya sabi ko, di ba underage pa si Mayor Baste? Pasok na pala talaga si Mayor Baste na bilang isang kandidato sa pagkapangulo. Patay, iyak na naman ang mga tanganista. Tuloy na natin yung video. Kaya kayo kung Senado, Kongreso, huwag kayong luluko-luko. Dahil may panlaban pa kami sa kinatawan namin si Mayor Baste Duterte. Yan ang sinasabi ko. Ngayon mga kasama, grabe na ang sitwasyon. Lugmok na tayo. Puro pa sila politika. Pero ang sabi nila, yung korupsyon, may mangyayari daw. May nakulong na ba? Wala pa. Dumaan na ang Christmas. Dumaan na ang bagong taon. Dumaan na ang Valentine's. Nagsimula Santa na. Namatay na si Kristo. Nabuhay muli. Na. May nakulong na ba? Wala. Wala! Talagang niloloko tayo. Tingnan nyo, mga kababayan, magpa-file sila, Mayor, kay Senator Cheese at kay Martin Romualdez. Alam mo nyo po, Mayor, mga kasama ang kaso, doon sa budget, dahil siya yung Senate President at Speaker of the House, talagang kalokohan. Ano ang kinalaman mo sa pagnanakaw kung senator ka, Senate President, Congressman ka, Speaker of the House? Wala! Walang magiging kaso! Walang makukulong! Kung totoo sila na gusto nilang may makulong, pakinggan nila si Gutesa. Pakinggan nila yung 18 Marines. Dahil yun ang nagdala ng pera sa mga magnanakaw at abusado. Si Saldico ang magnanakaw, sila ang nagdadala ng pera. Kung totoong may gusto silang kaso, kunin nila ang affidavit ni Gutesa, ang 18 Marines at Mayor Baste. May lalabas pa na mga sundalo na magpapatunay ng pag-deliver ng mali-malitang pera. Siyempre, baon din si Martin Romualdez yan kasi si Martin dineliver, mapupuno na daw yung pera. Si Martin yung pinakabuhaya dyan. Pakinggan natin, ipagpatuloy natin muli. Narito. Pwede rin ito magiging senador sa 2028. May lalabas pa ho. May dadagdag pa. Ako. Kaya po tayo sa Rage Coalition, kayo na nandito, hindi lang po kayo dekorasyon. Hindi lang po tayo tatayo sa gilid. Tayo ngayon, sa pangunguna ni Mayor Baste Duterte, ay lalaban
lalaban, makikialam, at lalabas po tayo para sa ating paninindigan, laban sa korupsyon, laban sa abuso, at para mabalik ang bilyong-bilyong piso na ninakaw nila. Ito po ang tanong ko sa inyo. Nakita nyo naman si Mayor Baste kung gaano katapang makikipagpakbakan para sa inyo, para sa atin. Kayo ba? Aatras ba kayo? Hindi. Aatras ba kayo? Hindi. Kayo ba ay magpapatakot? Lalaban ba kayo? Mas malakas, lalaban ba tayo? Mabuhay ang pamilyang Duterte! Mabuhay ang sambayanang Pilipinas! At ngayon po, tinatawagan natin ang presidente ng ating koalisyon kasama ang iba't ibang organisasyon. Hindi lang po siya leader ng Davao, hindi lang siya leader ng Mindanao. Ngayon, leader ng koalisyon at leader po natin sa buong sambayanang Pilipino, ang ating tagapangulo, Mayor Baste Duterte. Lahat po tayo, Ayan na po, nagdeklara na, no? Maliwanag na ho siguro. Yung sinabi po, talumpati ni Mike Defensor, pero hindi po nagdeklara si Mayor Baste. So, siyempre, ito ay plan B nga, no? Ito yung mga options ng PDP, ng mga supporters, ng mga Duterte. Kung sakali po, anong mangyayari? Kaya Vice President Inday Sara Duterte, alam na po ng taong bayan kung sino yung aakyat. At least ngayon guided na. Total, nagsabi naman si Inday Sara, natatakbo siya sa pagkapangulo. Pero ngayon nga, ang direksyon ng mga kongresista at mga senador, Marcos admin, ay i-convict si Vice President Inday Sara dyan sa sarswilang impeachment laban po sa Vice Presidente. Pero nga, tama po yung sinasabi ni Mike Defensor, kayong mga senador, kayong mga kongresista, huwag kayong magpagkampante dahil may pambato pa kami, may kandidato pa kami sa pagkapangulo, walang iba kundi si Mayor Baste Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa
ilog mo may pag-asa.